Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verses 18 and 19. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan din niya. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at kami naman ang inatasan niyang ipamalita ito. Pakikipagkasundo. At again, may mensahe na naman po ang Panginoon sa totoong kahulugan ng Pasko. Alam niyo po tayo pagka sumasapit ang Pasko, ang tao po ay excited sa mga Christmas parties, reunions, yung mga tinatawag na mga gatherings, Kasi alam niyo po, ang tao talaga sabik yan sa pakikipagkasundo. Ngayon po ang dahilan. Kaya marami sa atin, pagkapasko, sinasabi natin, ay naku, uwi ako sa probinsya para makita ko naman yung aking magulang, dadalawin ko naman yung aking kaibigan, or pupunta ako sa bahay ng aking mga kapatid, kamag-anak, para lang magkita-kita, Kasi po, nasa puso po ng tao yan na gusto natin makasama ang ating pong mga mahal sa buhay at ating mga kaibigan. Pero may malalim pa kong kahulugan yan. Kasi minsan po, dumarating sa punto ng buhay ng isang tao, kakaroon ng mga tampuhan, at lumalala po yan. Kaya marami sa atin, biktima po ng mga broken relationships. Frustrated tayo sa mga kaibigan natin, sa mga expectation natin sa mga kamag-anak natin. At yung iba pa nga nagtatanim ng bitterness, sama ng loob. At alam niyo po, maraming nangyayari sa mundong ito na bunga po ng broken relationship. Maraming divisions, pag-aaway-away, sa ating society, sa ating pamilya, at maging sa ating mga simbahan. At alam niyo po, kahit po nagsiselebrate tayo ng Pasko, ang hirap po nung pakiramdam na meron kang katampuhan o kagalit na tao o sama ng loob na taglay-taglay sa iyong puso. Kaya alam niyo po, pag sumasapit yung Pasko, marami sa atin, pinipilit naman natin makipagkasundo. Kaya nga nag-organize tayo ng mga events, mga reunions, parties, gatherings, para at least magkita-kita ang isa't isa para magkasundo. Kaya lang kadalasan po, yun po ay sabihin na natin panlabas lamang. Kasi po effort ng tao yun . Kagagawan lamang natin, pinipilit natin ayusin yung mga nasira na ang relasyon. Ngayon, ito ang good news. Ang Diyos po pala, gusto niyang mag-repair ng mga broken relationships. At ano yung unang-una niyang gustong i-repair? Yung relationship ng tao sa Diyos. Kaya kung mapapansin niyo po dito sa verse na binasa po natin, ang agenda pala ng Diyos ngayon sa mundong ito ay i-reconcile ang tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Malinaw po dyan sa mga verses na binasa natin. Pangalawa, ang Diyos po may offer ngayon sa bawat isa sa atin, lalo na doon sa mga tao na hindi pa nakakilala kay Jesus. Yung forgiveness, yung kapatawaran sa kasalanan, yung justification, yung pagpapawalang sala, at higit sa lahat yung reconciliation. Gusto niyang maging kaibigan muli ang tao kahit nagkasala na. At higit sa lahat, ang sabi rito, nag-effort ang Diyos. Sabi diyan, all of this is from God. Ibig sabihin, siya ang nagkaroon ng initiative para abutin tayo. Kaya hinihintay niya na lamang yung ating response. Kaya kung babasahin niyo po yan sa English Bible, sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 19, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation.
Kita nyo, ang Diyos po pala, gustong-gusto niya ng pakikipagkasundo. Kasi alam niya yung hirap ng broken relationship, no po, na nag-i-exist sa mundong ito. Di ba pagka Pasko po, nababalitaan natin, minsan may mga ceasefire, ano po, doon sa mga bansang naglalaban o doon sa mga between gobyerno at mga rebelde, no po. Ang Diyos po hindi lang ceasefire ang ino-offer niya eh. Ang ino-offer niya po ay Ministry of Reconciliation, ano po. At hanggang ngayon, yung offer na yan, standing offer pa rin po. Kasi ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kita ninyo, hanggang sa pagbalik ng Panginoong Hesus, yung offer na yan, yung pagpapatawad, reconciliation, pagpapawalang sala, ay binibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Habang naipapangaral pa po ang mabuting balita. Kaya nakakatuwa pong isipin na ang Diyos pala ang author ng reconciliation. At inatasan niya tayo nitong Ministry of Reconciliation. Kaya pansinin niyo, pagka nagkakasundo-sundo ang tao, ang sarap ng pakiramdam. Di po ba? Kasi nagagamot yung maraming sugat sa ating society, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at maging sa church. Nangangailangan po tayo ng pakikipagkasundo. Kasi marami, even sa loob po ng simbahan, ay may pag-aaway-away, may division, may factions. Kaya ang Diyos pinapaalala sa atin tuwing Pasko, yung mensahe ng reconciliation. Ngayon, paano natin ngayon mapufulfill yan? Unang-una po sa pag-i-evangelize. Nagiging ambassadors of Christ tayo. Pagka ang isang tao na born again, na ilalapit natin siya sa Diyos, siya ay tinatawag ng kaibigan ng Diyos at hindi nakaaway ng Diyos. Pangalawa, magmahalan tayo bilang mga kapatid o magkakapatid sa Panginoon. Kasi yan po ang gusto ng Lord eh. Kailangan ang tao magpag-reconcile sa kanyang kapwa tao. Kaya alam niyo po, isa sa misyon natin ngayong Pasko ay makipagkasundo doon sa mga tao na kung saan nagkaroon tayo ng broken relationships. Kasi nafu-fulfill natin yung ministry of reconciliation. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.